Kapag naging bahagi kayo ng mga board at council na yan, halimbawa ang 1 million yan, pwede ibigay directly sa inyo. Ganun niya siya i-explore. Hindi siya limited dun sa pondo ng mga sangkong kabataan. Kasi malaki yung budget ng probinsya ng munisipyo. Kailangan lang ma-explore ito ng mga kabataan. Dahil nasa gobyerno ng ating pondo. So actually, yung organization namin, nakakuha kami, hindi pa kami bahagi ng local DRRM Council, pero pinuperson namin na natin bahagi ng DRRMC, kung saan ngayon naka-access na kami ng 1 million pesos. Direct siyang ibababa ng government sa accounting organization. Direct siya kalaki yung opportunity for you. At kayo na ngayon organization, baka lang kayo gastusin yung pondo na yung binigay sa inyo. Kung ilang million na yun, ilang hundreds na. Pwede nyo siyang gamitin pang bayad sa stock ninyo, pang transportation ninyo, pang pasahod ninyo. Pwede ninyo. Kasi, pinapayaran po yun ng Commission on Audit. Sa pamamagitan ng ating mga memorandum circular. Explore nyo yun. Maraming yung mayaman na yung organization na nagsimula mga school days lang sila. Pero ngayon, sila na yung nagsisilbi mga malalaking non-profit organization. Si Saligan, Central ng Alternative Building ng Panigan, nagsimula siya as professional organization ng mga lawyers sa munisipyo. Hanggang sa ngayon, meron na sila ng mga branches sa Naga, meron na sila ng branches sa Mindanao. So, na-explore na ngayon yung mga local special bodies. And hopefully, ang mga explore din ninyo. So, meron ang video dito, kapag natuto. Sana mapanood niyo ito, or panoorin niyo, si Justin Robredo, isa siya sa pinakasikat na mga nagkaligid na mapantako at accountable na governance sa Pilipinas. Kilala na si Justin Robredo. So, kung kilala na siya, sino siya? Si Justin Robredo. Anong name mo? Christina. Siya po ay asawa ng dating isip ko si Dr. Sinalo Robredo siya. Ngayon mayor ng Nagasaki. Si Justin Robredo ay dating asawa. Asawa lang. So, asawa. Sige, kung sa asawa, ano pa? Anak. Ama din siya ng tatlong, bakit ito? So, ano pa? Kapatid din siya. Anak, asawa, balik-balik din siya. Pero ano yung pinaka-salient na nagawa ni Justin Robredo? Siya ay naging mayor, ano pa? DNLG secretary. Sige, panoorin natin yung ni Justin Robredo. We have another people council, and that council has to present the visit all the standing committees in City Hall. Meaning in everything that we do, there is an unelected NGO representative that sits with us. In the process of governing, you have to make difficult decisions. And I must give you just maybe an example. We pass a local law that raise property taxes in the city. And we did consultations before raising property taxes. The Chamber of Commerce and Industry passed a resolution saying, City all go ahead, raise property taxes. Normally, the Chamber will oppose any increase in property taxes. But this time, the Chamber said, go ahead, City Hall, raise property taxes, but calibrate the increases. Because they do understand that we have gone through the process of telling them that this is the amount of money that we need, and we've gone through a process wherein we agree as to how much money is needed to maintain or improve the level of services that we provide. 3 years ago, we raised rental rate in the public. The market rent federation passed a
City Hall, go ahead, raise rental rates by 200%. How did this came about? This came about because every step in the way, they were involved in determining how much money the public market was earning, what were the improvements that were necessary in order to improve services in the public market, and how much raise in rental rates is necessary in order for the cover. Meaning, this certainly exemplifies stakeholder participation because this time it's an obligation. It's not a benefit. Usually, it is when stakeholder participation if you talk of outcomes that will only provide benefits. But this one, it's a process that requires obligations on the part of people who benefit from the outcome. So I suppose just tells you that the process really delivers better outcomes if the people will be affected by the outcome of it. Ayun. So, Naga City People's Council ay pinamumunuan siya. So we have another City People's Council, and that council, So, hindi na lang si Mayor Jessie Roberto yung namumuno doon sa kanilang konseho, doon sa kanilang munisipyo, doon sa kanilang city hall. Kundi kabilang kasama yung mga iba't ibang non-profit organizations, iba't ibang civil society organizations at people's organizations. Kasi oo nga naman, nag-release sila ng 200% na taxes. Kasi nakikita nila na pabor yun sa malaking bahagi for general welfare. Kaya balikan natin palagi yung general welfare clause. Diba? Para yan sa pangkalahatan. At ang magde-design palagi kung merong polisiya, merong posisyon, palagi dapat yung tao. Palagi kung sino yung apektado, kung sino yung nakapit. Sabi nga kung sino yung merong kaunti, dapat sila yung mas marami sa batas. Kung pulisin yung mga barangay, at hindi man sa barangay, kung pulisin yung mga civil councils, ay makapagtatag kayo ng isang mapanlaho na pamamahala na kasama ang kabataan. Sabi nga, kabataan, ginagawa ng kabataan, para sa kabataan, at anong kabataan, kasama ng kabataan. So, yun lang po ang alam.